Out na. Yo, what's up sa lahat? Grabe, lakas ng ulan kanina. Mga alas 2, nag-post ako sa aking Facebook page na grabe yung ulan. Ayun, thank God naman na huminto siya. Kala ko mababasa naman ako. Well, buti na lang may bago tayong biling kapote. Ang ating Motovol version 3 yata, color black. Right, time check, 4:08. Actually, ang video natin ngayon may gusto akong pag-usapan tungkol sa tag-ulan. Siyempre alam natin, no, isa sa mga pinakaayaw nating panahon yan, lalo na tayo mga gumagamit ng motor. Siyempre dahil open na open yung motor, basang-basa tayo, at nakalaan din yung safety natin dahil 2 wheels lang tayo, and mas madali tayong madulas kaysa sa mga 4 wheels. Ngayon, di ako expert sa pagbibigay ng tip kung paano ba maging ligtas sa tag-ulan kapag nagmamotor tayo. Pero ang masasabi ko lang is, matagal na ako nagmamaneho, never pa ako na-aksidente sa ulan o kahit hindi umuulan. So gusto ko lang i-share sana yung mga ginagawa ko, baka makatulong, at least makadagdag ako ng kaalaman upang maiwasan ang aksidente sa tag-ulan o aksidente sa pagmumotor. Yan, unang-una sakto-sakto eh. Unang-una, huwag tayong nagmamadali. So tandaan natin, gaano man tayo kabagal, makaka-dating at makakarating din tayo sa ating pupuntahan. So pag umuulan, habaan nyo lang, pasensya nyo. Di baling maliit kayo sa lakad nyo, mapagalitan kayo sa kamitap nyo. Importante, dadating kayo ng buo at buhay. Saka syempre, alam naman natin lahat na isa sa mga nagkukos ng accident is yung high speed. So ilimit nyo muna yung speed nyo doon sa saktong bilis lamang, kasi ang nangyayari is sa sobrang bilis natin, tapos may mga pagkakataon na kailangan natin mag sudden stop, since basa yung daan, ang mangyayari, magi-slide yung daan magi-slide yung gulong natin, kasi hindi kakagat. Kahit na sabihin mong bago ang gulong mo, hindi pa kalbo at malakas pa ang kapit ng gulong mo, pagbasa walang pinipiling gulong yan. At since na-mention ko yung gulong, no, make sure na hindi pa kalbo yung mga gulong nyo. Merong mga video sa YouTube kung paano ba tignan kung kailangan na bang palitan ng gulong o hindi. So hindi ko na i-share yon kasi gaya ng sabi ko, hindi naman ako expert sa mga motor, and alam ko mas ma-explain nila ng maayos sa inyo. Ang susunod naman is yung tigas ng gulong. So just to let you know guys, mas matigas ang gulong, mas prone sa pagdulas. So iwasan natin na masyadong matigas yung pagkakabomba ng ating gulong. Hindi ko alam explain kung paano yung scientific base nun o kung ano pang explanation, pero basta ang alam ko, mas prone ang matigas na gulong sa pagdulas kesa sa malambot. Huwag naman yung sobrang lambot, siyempre masisira yung gulong mo at may chance din na masira yung mags mo pag running flat tayo. So sakto lang, for example, ang default PSI or pressure ng gulong nyo is 29, siguro mga 24, ganon. Okay na yon, lalo na pag tag-ulan. Saka marirecommend ko yung bumili kayo ng mga inflator na merong PSI indicator para malaman nyo kung ilang PSI na yung gulong nyo. Ito ako, meron akong tawag dito kalimutan ko eh. Ang tawag dito is TPMS, which means Tire Pressure Monitoring System. Oh, di ba? Yun, namomonitor ko yung kung gaano katigas o kalambot yung gulong ko. So sinet ko siya ng high tsaka low. Ibig sabihin is merong certain pressure na hanggang ganun lang katigas o ganun lang kalambot. Kapag nag-alarm na yun, syempre kailangan mo ng bombahan o kailangan mo deflate kapag sumobra. Tsaka be mindful kapag nagpipreno kayo, lalo na sa mga curve. So ang technique kasi sa mga curve, sayang walang curve na daan na eh. Pero mamaya pag may nakita ako. So kapag mag-curve kayo and nasa high speed kayo, huwag kayong magpepreno habang nasa curve kayo. So dapat pumreno na kayo at bagalan nyo na bago kayo pumasok sa curve. Kasi kapag nagpreno kayo at nasa curve kayo, malaki ang chance na madulas kayo. Tsaka yung yung auxiliary, tsaka yung aux light or mini driving light, malaking tulong din yan sa ulan, lalo na paggabi at sobrang lakas ng ulan. Siyempre pag sobrang lakas ng ulan, yung visibility natin is medyo nahirapan tayong makakita sa daan. So magandang investment din yung mga
mini driving light o yung aux light. Make sure nyo lang na nakatutok sa ilalim na hindi nakakasilaw sa mga kasalubong nyo. Siyempre, pasok din dyan yung yung sa helmet. So meron tayong nabibili na display na anti-rain na ina-apply sa visor natin. Meron din naman yung parang sticker na nilalagay sa visor para kahit umuulan, hindi magbi-build up yung hangin. Hindi magbi-build up yung tubig sa visor natin. Tapos, isabayan mo na rin ng anti-fog. Siyempre, yung hininga natin is medyo mainit yan. And then, malamig sa labas kapag umuulan. Magpa-fog yung helmet nyo sa loob. So, ito sa curve. Pero medyo maliit lang to. Yan, huwag kayong magpipreno habang nasa curve kayo. Pero kapag sobrang lakas na ng ulan, nakikita nyo na mahirap yung visibility, marirecommend ko is pahinga na lang muna kayo. Kung may lakad man kayo o nagmamadali kayo, siguro naman mako-consider nyo na maghintay na lamang hanggang sa maging safe. Para sa akin, maganda ng maliit ka kaysa sa maaksidente ka. Tsaka lagi nyong chine-check yung brake nyo bago kayo umalis, kasi yan ang pinaka magandang gawin. Ito curve, huwag kayong magpipreno sa gantong curve dapat bagalan nyo na bago kayo pumunta sa curve. Tsaka paalala pala guys, lalo na sa mga nagmamotor at mga 4 wheels na rin, huwag tayong gagamit ng hazard kapag umuulan. Yung iba kasi ginagawa nila pag umuulan, siyempre mabagal sila, nag-hazard sila. Guys, ang hazard is for emergency only. Ang nagkukos kasi ng confusion kapag naka-hazard tayo sa ulan, hindi alam nung nasa likod natin kung kakanan ka ba o kakaliwa. What if naka-hazard ka tapos kumanan ka pala, hindi alam nung nasa likod mo. So pwede pa yun mag-cause ng accident. So tandaan natin yan. So ulitin ko, wag mag-hazard kapag umuulan. Kasi naman yan matik naman yan na lahat is nag-iingat. So aware lahat ng mga motorista. Okay? At saka siyempre mag-invest kayo sa kapote. Hindi naman kailangan ng sobrang mahal, basta hindi lang kayo mabasa. Siyempre hindi lang naman aksidente ang iniiwasan natin, iniiwasan din natin magkasakit. Tapos kung bibili kayo ng kapote, marirecommend ko yung medyo bright colors. Pero kung katulad kita na ayaw ng mga bright colors, make sure na yung kapote na bibilin mo may reflector sa likod, sa harap, o kahit saan, basta may reflector siya. Sa mga hindi nakakaalam sa mga reflector, kuha kayo ng flashlight tapos itutok nyo sa mga parang silver ng mga kapote. Kapag nag-bounce sa inyo yung ilaw, it means okay yung reflector nung kapote na binibili nyo. Dagdag ko din pala sa pagpreno, ang tamang pagpreno kasi is 70% sa harap and then 30% sa likod para hindi kayo dumulas. Siyempre sa mga motor, iba pa rin yung may mga ABS o yung tinatawag na anti-braking system. Pero siyempre majority sa mga motor is wala naman sa mga lang yan, mga high-end na motor or mga big bike. Pero nauso na rin yun kasi nga marami na aksidente sa daan. Ngayon uwi muna ako, magpapahinga at mabiyahe ulit namaya. So balikan ko kayo the next day. Okay, good morning everyone. Nakalimutan ko, nagbablog pala ako kagabi. Sabi ko babalik ako, tapos nung nagbabiyahe na ako ng gabi, nakalimutan ko, nagbablog pala ako. Diyos ko, lumalabas yung mga lutang moments ko dito. Medyo pagod na rin kasi kagabi. Ano nga kasi pinag-uusapan natin? Okay, yung nga pala tungkol sa safety sa tag-ulan. So yun, well I think na share ko naman yung mga gusto kong sabihin, pero alam ko marami pang ibang tips o paalala para makaiwas sa aksidente o kahit ano pa sa tag-ulan. Basta yun lang, make sure nyo lang na nasa kondisyon ng motor nyo, maayos ang gulong nyo, maayos yung state of mind nyo na para makapag-focus sa pagdadrive. At habaan nyo muna yung pasensya nyo kasi pag maulan, napipilitan tayong bumagal dahil ayaw din natin makistorbo sa iba. Actually, naisip ko lang na i-share to kasi isang araw, hindi ko lang alam sa YouTube kasi hindi ko na-upload sa YouTube to. Pauwi kami, biglang umulan, and meron kaming nasaksiyang aksidente. Alam ko mga followers sa Facebook baka nakita na nila, at least yung iba sa inyo nakakita na, pero sa mga hindi pa nakakita, ito yung clip. May aksidente, sabi na tricycle, may nakita akong tricycle.
nakikita ko tricycle sa kotse. Kotse. Mag-iingat tayong lahat. Shit. Wah, bilis niya. Ano, punta natin? Ay, Diyos ko, kuya. Mabilis siya eh. Grabe. Away na tayo. So, ayun. Kung ayaw nyo matulad doon, sana i-consider nyo yung mga sinabi ko upang makaiwas sa kung anumang masamang mangyari sa daan. So time check po, 6:37. So alas 7 pa yung pasok natin. So siguro dito ko natatapusin. Maraming salamat sa mga nanood at patuloy na sumusuporta. Kung nagustuhan mo ang mga video na ganito, huwag mong kalimutang i-hit ang ating like button. At kung bago ka lang, depende kung saan ka nanonood, sa Facebook o sa YouTube, please like and subscribe and follow naman sa Facebook. So hanggang dito na lang. Laging tandaan, laging mag-iingat sa bawat biyahe, laging maging alerto, at laging habaan ang pasensya. Ako po ulit si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Jovan out! Peace!